Alright, welcome back mga main characters. Samahan nyo kami sa pagbisita sa isa sa aming mga bucket list. Dito lang yan matatagpuan sa Puerto Princesa at ang El Nido, Palawan. Ang flight time namin from Manila to Puerto Princesa ay inabot ng 1 hour and 30 minutes. Pagdating namin dito sa Puerto Princesa Airport ay sinalubong na kami ng isa sa mga staff ng Glaze Palawan Car Rental kung saan nagrenta kami ng sasakyan na gagamitin natin for the rest of our trip. After namin maklaim yung vehicle, pumunta na kami dito sa Guapitos Grill and Resto Bar para kumain ng lunch dahil hindi pala tayo kumakain after the flight. All I can say is okay na okay shop nila ay masarap yung pagkain. I would rate it an 8.5 out of 10. After namin kumain, dumiretso na nga kami papunta sa listing na pag-i-stayan natin for the rest of our trip dito sa Puerto Princesa. After namin mag-check-in at magpahinga saglit, ay pumunta na nga kami dito sa Puerto Princesa Subterranean River National Park kung saan dito tayo magbabayad ng entrance fee and all other related fees para makapunta tayo sa underground river. Mas okay na gagawin nyo to kaysa magbayad doon sa Sabang Terminal dahil mas matagal ang pila kung doon pa kayo magbabayad. Ang total na binayaran namin per head ay nasa 924 pesos each, and since dalawa lang kami, nakashare na lang kami sa ibang mga bulk riders. After namin bayaran yung mga associated fees, ay nag-start na kami maglibot-libot sa mga paligid para makita yung mga magagandang spots dito sa Puerto Princesa before going to one of our planned activities for the day, which is the Mitras Ranch. Rancho Mitra is the home of the late Filipino statesman Ramon Villarosa Mitra Jr. and his wife Cecilia Blanco Mitra and their family. The ranch has breathtaking panoramic views of Puerto Princesa City, Honda Bay, and the surrounding farmlands. There's a lot of fun activities that you can do here in Mitra's Ranch, and before that, pinili mo namin magtingin-tingin sa paligid. Like ito dito sa main lobby nila, dapat nakapalan tayo. And may mga vase, may mga sculptures, and all other artifacts na meron sila dito. Sobrang solid ng lugar dahil napaka-aesthetic niya tingnan. Marami kami mga pictures na nakuha dito, and aside from that, napakaganda ng view ng Puerto Princesa dito. At ito na nga yung mga activity packages na meron sila. At yun na nga, pinili namin yung package number 4. Meron na kami slide, skywalk, at zipline, and it will only cost us 400 pesos each. Yan, sir, legs up. What's up mga kaming characters? We are here ready to skywalk sa Mitras Ranch. Mitras Ranch? Yeah, Mitras Ranch. Yes. Medyo delikado siya. So, yeah, make sure na naka-safety Gear. precautions ka. Pero yan, mag-enjoy na kami. Just join us as we have some adventure. Woo! Sobrang solid na mga activities na to, especially yung skywalk. Dahil parehas kami may fear of heights ni Ali, pero di kami mapipigilan sa pag-enjoy. Sobrang nag-enjoy kami sa pagbisita namin dito and marami kaming core memories na nakuha. I would rate this place, let's say, 9 out of 10. For our next destination, pumunta na kami dito sa Puerto Princesa Baywalk para mag-chill-chill lang. Maraming mga spots na maganda mag-picture dito. And of course, yung logo ng Puerto Princesa. Here, marami ka rin makikita mga street food na pwede mo ma-enjoy, and yun na yung ginawa namin. Alright, for the following day, ito na nga, pupunta na tayo sa pinaka-highlight ng trip natin dito sa Puerto Princesa, which is the Underground River. Nag-start na kami magbiyahe ng kinaumagahan, and inagahan namin kasi it takes more than an hour to get there kahit naka-vehicle tayo, so let's go. Pagdating namin sa Sabang Beach Boat Terminal ay dito pinakita na namin yung resibo ng mga binayaran namin para diretso na kami agad sa dispatching area nila para antayin yung boat at mga kasama namin, and of course yung tour guide na meron kami. Grabe, sa boat terminal parang kitang-kita mo na agad yung ganda at linis ng kapaligiran. So let's make sure that we keep it that way kapag nagbibisita tayo. At yun na nga, inabot kami ng mahigit 30 minutes papunta sa island.
na kung saan nakalocate doon yung underground river. And so far, sobrang enjoy naman ng biyahe kasi napakasarap ng breeze at napakaganda ng view ng makikita mo sa paligid. Just a little bit of trivia, the Puerto Princesa Underground River is a UNESCO World Heritage Site and one of the new 7 wonders of nature located here in Palawan, Philippines. It's a navigable underground river stretching 8.2 kilometers flowing through a spectacular limestone karst landscape with old-growth forests and significant biodiversity. Visitors take a boat tour inside the cave, witnessing dramatic rock formations while limited to 45 minutes to protect the ecosystem. Here, maraming spots na magandang pagpicturean. And just so you know, huwag nating papakainin yung mga monkeys sa paligid para hindi sila masanay. Habang nag-aantay sa boat na gagamitin namin papusok sa cave, ay tinake naman yung opportunity na mag-picture-picture sa paligid. Suot na lang po ng device. Bago yung earphone po na sa kamay kuyo. Ganda, ang linaw. What's up mga main characters? Ikaw na yun ba? Pagpasok pa lang namin sa underground river ay sobrang dami na namin nakikita ng mga rock formation na napakaganda. And sobrang nakakatawa naman yung tour guide namin dahil lagi siya nagpapatawa. Pero despite that, pinahihintulutan na masyado mag-ingay para ma-maintain yung biodiversity na meron dito. And so far, sa experience ko, I would rate it an 11 out of 10 dahil sobrang grabe. Pag nandun ka, makikita mo na ang cave talaga ay parang may sarili siyang ecosystem dun sa loob. Ang sabi ng tour guide namin, may mas ihaba pa tong underground river. Pero hindi na kami pinahintulutan na pumasok doon kasi hindi mo pa ng additional permit and of course additional equipment dahil parang hindi pa mag-diving papunta doon. After a solid experience ay nagpicture-picture na nga kami sa paligid at syempre part ng protocol nila dito ay hindi pwede magtagal ang mga turista after pumasok sa cave, so pinabalik na kaagad kami sa boat namin pabalik sa mainland. At syempre wag natin kakalimutan magbigay ng tips sa ating tour guide. Alright guys, nandito na kami ngayon sa Dalampasigan. Kakabalik lang namin galing sa tour namin and then, grabe, so amazing. I stand all amazed at the marvelous cave dito lang yan sa Puerto Princesa. After a solid experience, ay nag-start na nga kami bumalik sa Puerto Princesa para magpahinga at syempre may work pa ako sa kanagabi. Ayun. And that summarizes our trip dito sa Puerto Princesa and let's now head over to our next stop which is ang El Nido. Nag-start kami ng maaga sa biyahe namin papunta sa El Nido dahil it will take you up to 5-hour trip. Minsan mahigit pa papunta doon sa El Nido. And as you can see, parang sinusubukan talaga tayo ng tadhana dahil may dumating na sobrang lakas na ulan. At yun nga, pagkarating namin sa El Nido ay dumiretso na kaagad kami sa place na pag-i-stay natin for 2 nights. And dito lang yan makita sa Twin Beach. And nakita namin yung lugar na ito sa Airbnb. And magaganda yung ratings niya. And yung isa sa mga reason kung bakit binook namin to ay hindi masyadong crowded at solong-solo namin yung lugar. Sa isa sobrang bait ng mga staff nila dito. Napakasarap din nila magluto. We ordered this calamares and pork adobo for our lunch. I would rate this at least a 9.5 out of 10. Grabe, sobrang solid. At isa pang highlight ng lugar na ito ay ang napakagandang view ng sunset at exclusive lang to para sa inyo dahil konti nga lang ang mga tao.
At tinawag nga itong Twin Beach dahil sa konting lakad lang ay may access ka na rin sa Nakpan Beach na isa sa mga kilalang destination dito sa El Nido. Sobrang solid na mga sunset. Tingnan naman natin kung anong itsura ng nightlife dito sa El Nido. Pumunta kami sa El Nido Plaza para mag-dinner and so far napansin namin na parang napakadaming foreigners na nag-visit kami. Napaisip nga kami na parang hindi kami nasa Pilipinas. More on like nasa ibang bansa tayo. For dinner, trinay namin itong Mazabor El Nido. So far maganda naman yung rating nila sa Google. And trinay namin yung kanilang beef tapsi na may kasamang pansit at the same time may orange juice. So far, sobrang sarap ng pagkain. I would rate it at least 9 out of 10. At hindi lang yun, marami kayong pwedeng mabili dito sa El Nido Plaza. Dito rin kayo pwedeng mag-book ng mga tours para sa mga activities na gusto nyo gawin. And super solid na lugar dahil kompleto na siya ng inyong mga kailangan, even ng mga gadgets. At tara, samahan niyo kami sa ating next and our final hotel dito sa El Nido, which is ang El Nido Bayview Resort. The El Nido Bayview Resort is one of the newest hotels in the heart of Bacolod Bay in El Nido, Palawan, Philippines. It has a 360-degree view of the rainforest, coconut plantation, mangrove forest, and the panoramic ocean side of the Bacolod Bay Reef. Enjoy the magnificent sunrise and the colorful sunset at the El Nido Bayview Resort. So, pansa dito tayo ngayon sa El Nido Bay View Resort. And we are gonna be staying here for the night. Napakaganda naman dito. Kita nyo, solid na solid yung binayaran natin. Hindi tayo nalugi. At grabe, napakaganda ng view. Yung pagkain, malalaman natin mamaya sa buffet. And yun lang, maraming salamat guys. Nag-range ang mga rooms dito from 5,000 pesos and above, depende sa mga dates na pipiliin nyo at syempre depende sa room type. Aside sa napaka-aesthetic na lugar ay marami ring ino-offer na amenities ang hotel na ito. Katulad na lang ng on-site restaurant, may breakfast buffet, meron din silang ino-offer na buffets for lunch and dinner, and meron din silang happy hour or bar or lunch para sa mahilig sa mga drinks dyan, and also child-friendly din siya. At ang pinaka-highlight ng 3-star hotel na ito ay ang kanilang napakagandang infinity pool lalong-lalong sa gabi because it offers a majestic view of the Bacolod Bay. I would say perfect na perfect ang lugar na ito para sa mga couples, and especially binook namin yung hotel na ito para i-celebrate ang birthday ng napakaganda natin kasama na si Ali. It's getting cold kasi gabi na. Hi! Oh, magsalita ka na. Wait. So guys, sobrang ganda. This is our second day. Yep, this is our second day and we will be staying here for 2 nights sa Bayview Resort. Dito lang yan sa El Nido. Nakikita niyo na. Again, we would like to express our gratitude sa napakaganda nating videographer, which is no other than Ali, our birthday girl. So enjoy ka lang. Hopefully nag-enjoy ka sa trip na ito. And enjoy mo lang yung drinks mo dyan. Stay beautiful. Yeah. Sobrang enjoy ng aming experience and sobrang sulit neto sa price. At syempre, hindi lang magagandang hotels and views ang meron ang El Nido. Punta na tayo sa pinaka-highlight ng ating trip, which is the tours na meron sila. Umaga pa lang ay nagbiyahe na kami agad papunta sa Port of El Nido at doon namin minit yung aming tour guide at pinili namin ang tour aid, just so you know. And tara, samahan nyo kami kung ano ang adventure na meron tayo for today. Habang pupunta pala kami sa first island ay tinake na namin yung opportunity na mag-picture-picture habang umaandar ang bangka at kitang-kita nyo naman na napaka-aesthetic at napaka-solid. Ang first island na binabaan natin ay dito lang yan sa Seven Commandos Beach.
It is a popular island hopping stop in El Nido, Palawan, known for its soft white sand, clear turquoise waters, and numerous coconut trees. It's a picturesque spot to swim, relax, and enjoy the island paradise vibes. Napakarami activities ang pwede gawin sa beach na ito. At aside from that, meron din bilihan ng mga snacks or food kapag nagutom kayo. Grabe, first island pa lang sobrang solid na na-experience natin. If I would say for myself, I would rate this place a 10 out of 10. And for our next stop, dito naman tayo sa the Big Lagoon of El Nido. The Big Lagoon is one of the most iconic destinations here in El Nido, Palawan, known for its emerald waters, towering limestone cliffs, and serene ambience. This natural wonder is a must-visit for travelers seeking adventure and tranquility. Often featured in El Nido's Tour A, the Big Lagoon is a spectacular showcase of Palawan's pristine beauty and biodiversity. Napakarami activities ang pwede niyong gawin dito sa island na ito. And number 1 sa list natin is ang kayaking. I would suggest piliin niyo yung crystal kayak dahil napakaganda ng colors ng water at para kitang-kita niyo kung ano yung nasa ilalim. Sobrang safe naman ng waters. Minsan medyo maalon lang siya. So make sure na marunong kayo magsagwan para hindi kayo maligaw. And there's also an option of hiring yung iba sa mga taga-bangka para may mag-guide sa inyo sa pagkakayak kung gusto niyo. Grabe, sobrang solid ng island na ito. Napaka-breathtaking, amazing experience. Naubusan na ako ng words ko anong sasabihin pero grabe, sobrang saya sa pag-visit dito. If I would rate this place, I would say it would be a 12 out of 10. Grabe, sobrang nakakapagod ng ating biyahe at mga activities na ginawa so far, pero babawiin niya ng napakasarap na pagkain. Dito kami nag-stop over sa Payong Payong Beach para kumain ng kasama sa package na ito. Meron tayong mga seafood, may adobo, of course, may mga pusit, may pansit, and fruits, and many more. Grabe, sobrang solid ng lasa ng mga food na kinain natin. If I would rate it, I would say it would be a 10 out of 10. Grabe, salamat po sa pagluluto. And of course, guys, make sure na meron kayong dalang sariling water dahil limited lang ang water na meron dala sila. After namin kumain at magpatunaw, dumiretso na kami sa ating next stop, which is ang South Minilok Dive Site, kung saan dito tayo mag-snorkeling. But unfortunately, sinalubong kami ng sobrang lakas na ulan na may kasamang mga kidlat-kidlat. And para sa safety namin, nagpatila na lang kami ng ulan. And unfortunately, ilang minuto yung inabot niya, almost an hour. So, pumunta na lang kaagad kami sa ating next destination, which is ang Secret Lagoon. At yun nga, buti na lang medyo tumila ng ulan at hindi na kami nahihirapan sa pagpunta sa Secret Lagoon. The Secret Lagoon is a famous natural wonder here in El Nido, Palawan. This is located on Minilok Island and is accessible by boat. It is a highlight of El Nido Tour A, which takes you through the dramatic limestone cliffs of Backet Bay, and visitors enter lagoon through a small hole in the rock, often swimming or crawling through to reach the inner area. While the name implies secrecy, the location is very popular and crowded, often requiring visitors to wait in line, though the experience is still considered magical.
At yun na nga, sobrang swerte namin dahil hindi na namin din mag-antay at hindi ganun karami ang tao nung pagdating namin sa island na ito. So kami-kami lang ang nandun, and it made it very easy for us to access the Secret Lagoon. Grabe, sobrang ganda at sobrang crystal clear na mga waters. Ang dami namin nakikitang isda while using our snorkeling materials dito. And minsan medyo maalon siya at medyo delikado yung pagpasok doon sa butas para makapunta ka sa Secret Lagoon. So, make sure na alalayan natin ang isa't isa para hindi tayo masugatan. Grabe, sobrang ganda ng ating experience, and unfortunately, this would be our last stop sa ating Tour A. If I would rate the Secret Lagoon, I would say it is also a 12 out of 10. Pero sa lahat ng mga island, ang pinaka naging favorite ko, yung Big Lagoon. This is the second one, yung Secret Lagoon, and the third one would be the Seven Commandos Beach. And the last one, unfortunately nga, kasi hindi namin nakita ko na yung nasa ilalim ng dive site kasi sobrang lakas sa ulan. So, siguro isang sign na yun para bumalik tayo ulit dito. At yun na nga, after a solid na ating activity for the day, nag-start na kami bumalik sa island. Inabot na nga kami ng halos maggabi na. Medyo maulan pa rin, pero hindi kami napigilan nun sa pag-enjoy sa ating last night dito sa El Nido. At yun na naman, wala non-stop na swimming pagbalik. Swimming kami agad dito sa hotel natin sa Baby Resort. And aside from that, trinay namin ang kanilang dinner buffet. At yun na nga, meron tayong pork humba, may crab curry, meron ding seafood curry. Meron din silang baked seafood pasta and steamed rice, and of course, di mawawala yung chicken and ang crab soup. At syempre, hindi mawawala yung solid na dessert nila, which is ang mango tapioca. Meron din mga fruits, napakasarap na lemonade, and many more. After namin kumain, syempre, bumalik na naman tayo sa pagsiswimming para sa ating final night dito sa Baby Resort. At yun na nga, umaga na naman, mag-ready na tayo para sa ating pag-check out. After namin makapag-impake, yun na nga, nag-start na kami ng biyahe namin pabalik sa Puerto Princesa. And before that, dumaan muna kami dito sa mga souvenir shops sa entrance ng El Nido, kung saan bumili tayo ng ilang mga souvenirs para sa remembrance natin sa lugar na ito. At yun nga, inabot na naman kami ng 45-hour trip pabalik sa Puerto Princesa. So far, nag-enjoy naman kami dahil we get to see the place again na mga dinaanan namin. At yun nga, pagdating namin sa Palawan ay sinauli na namin yung nirent naming car, and dumiretso na kami sa Puerto Princesa Mall para mag-spend ng time namin before yung flight namin sa kinagabihan. Ang ginawa namin, nanood kami ng sine at kumain ng dinner. Alright mga main characters, again maraming salamat sa panonood ng ating video and tour dito sa Palawan. This is brought to you by NIM TV. We haven't covered Coron yet kasi yun yung isa sa mga upcoming trips natin, and abagan yun. So far, ang masasabi ko lang, every journey tells a story, but the question is, what's yours?